Samantala, naka-alerto na po ang Office of the Civil Defense sa pananalasa ng Bagyong Nina. May paalala naman ang Philippine Coast Guard sa mga humahabol makauwi sa kanilang probinsya. Balitang hatid ni Mark Zambrano. AM, nandito siya. Isang maulang Pasko ang aasahan ng mga Pilipino ngayong taon. Nasa tropical storm category pa siya. Inaasahan natin na patuloy itong lalakas. Asahan din natin na ngayong weekend magkakaroon tayo ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Pagdating sa hangin, posibleng umabot ng mga signal number 2, baka umabot pa tayong signal number 3. At mismong sa linggo ng umaga, araw ng Pasko, inaasahang magla-landfall sa Bicol ang bagyo kung hindi magbabago ang track nito. Saka naman ito tatahakin ang Bicol Region, Region 4B Mimaropa, Region 4A o Calabarzon at maging ang Metro Manila. Ngayon pa lang, naka-alerto na ang Office of Civil Defense. Paalala nito sa mga nagbabalak lumuwas sa mga susunod na araw. Kung ang schedule po ng tickets ninyo ay 24 at bandang hapon o gabi yan, no, makipag-ugnayan na po kayo sa inyong sea lines, sa inyong mga bus lines. Dahil maaari pong magkaroon tayo ng cancellation ng mga travel niyan, air, sea, or land. Problema naman ng ilang negosyo tulad ng mga lechonan kung saan ilalagay ang kanilang paninda. Kasi yung mga lechon lahat, itatabi namin lahat yan sa gilid kasi mababasa. Kami nasa loob naman kami, hindi kami masyadong apektado. Meron mga nagsasalang dun sa may open, yun ang may mga problema. Malaking kawalan talaga. Ang ilan naman nating kababayan, hindi raw hahayaang maperwisyo ng bagyo ang kanilang selebrasyon sa Pasko. Ang Pilipino, umulat bumagyo, tuloy ang Pasko. Magsasaya tayo pare-pareho. Siyempre, Pinoy eh. Ang Philippine Coast Guard, panay ang paalala sa mga uuwi sa kanilang probinsya. Maghanda na raw ng Plan B dahil baka mas stranded lang sila sa mga pantalan kung hindi magbabago ang takbo ng bagyo. Pihadong apektado ang mga pangunahing pier sa Matnog, Sorsogon, Allen, Samar, Port sa Albay, Burias, Batangas at Mindoro. So once the signal number 1 is raised by the Pag-asa, basically we don't allow vessel to sail. Before traveling, they must plan today so that they can prepare and decide whether to travel tomorrow or let typhoon pass. Nakadeploy na rin daw ang mga response unit ng Coast Guard sa mga pantalan, maging ang mga K9 units para sa anumang banta ng terorismo o panggugulo. Mark Zambrano, GMA News.